my beloved Boss Mike Cervera. Hayag ng kahandaan sina Senador Christopher Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa na harapin sa korte ang kasong inirekomenda laban sa kanila ng House of Representatives Squad Committee. Kailangan nyo talagang maghanda. Ha? Kailangan nilang paghanda nito mga kababayan dahil hindi ito biro-biro. Hindi tulad ni Sara, mga kababayan. Ha? Kita nyo, hindi dumadalo yan sa mga patawag ng mga kinauukulan para pagpaliwanagin sa mga katarantaduhang kanyang mga sinambid. Para tayo na sa radyo. So, eto na nga mga kababayan, tuloy natin ang etong balita na ito. Eto nga daw si Bato at si Bongo ay naghahanda na mga kababayan. Naghahanda na siguro sa kanilang ididipensya. Ididipensya mga kababayan yung sarili nila. Siyempre, meron pa bang iba? Meron. Dati ang dinidepensahan si Digong at si Sara. Ngayon mga kababayan, ang sarili na nila. Puta, isabit ka ba naman? Isabit ka na ba naman sa issue ng droga, patayan at iba pa? Abay, hindi ka ba maghahanda? Yan na nga, siyempre, manginginig ka. Ang tigargarlatag da. Sige, tuloy! Ito ay ang kasong crime against humanity at genocide. Ayon kay Gon, Ko, Bongo, walang piyansa yan. Paano yan kapag sinampang ka, walang piyansa yan? Di makukulong ka. Habang nasa kulungan ka, maghihintay ka ng resulta kung ikaw, mapapawalang sala. Oh, ikaw na, hindi. Kung ikaw, ma-acquit. Or, kung ikaw ay matutuluyang masakdal dito sa mga mabibigat na kaso na to. Tuloy. nasa korte ng desisyon kung sakali man at matuloy na sila ay makasuhan. Matagal na itong binanggit ni dating Ayan Pangulong mga kababayan, kung matuloy na makasuhan. Kung ito'y matuloy na makasuhan, mga kababayan, kulong tong mga ito. At habang dinidinig ang mga kaso at nasa proseso, nakakulong sila. Kaya mga kababayan, si Kalbo tuloy, si Bato, wag kang mag-alala Bato, hindi pa yan ICC. Dito pa lang yan, kaya makikita mo pa yung mga apo mo. Diba? Yung kanyang dahilan at kinakatakot na isa pa, pag ito daw nakulong sa ICC, di niya na makikita yung apo niya. Yan ang problema sa inyo, ang mahalaga sa inyo, sarili nyo. Hindi nyo iniisip yung nararamdaman ng ibang tao. Eto nga yan mga kababayan Kung ba sila ay inisip nila na mararamdaman din nung mga taong nabiktima ng patayan nung panahon laban sa droga. Di sana hindi kayo ganyan. Di sana hindi nyo rin mararanasan yung mararanasan ng mga nabiktima. Di po ba? Kaya lang mga kababayan takot pala kayo. Ayaw nyo pala. Di ba? Na maramdaman yung mga ginawa ninyo sa inyong mga kapwa Pilipino. Dapat mga kababayan, hindi nyo yun ginawa sa kanila. Diba? Tuloy. Rodrigo Duterte nakasuhan sila sa korte kung may hawak silang Wait, kasama si Digong. Wait. Matagal na itong binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan sila sa korte kung may hawak silang ebidensya laban sa kanila kaugnay ng ikinasa nilang war on drugs. Ayan na nga. Oo. Di malalaman natin yan. Bakit kanyo? Marami naman ng mga nagpatotoo dyan sa ginawa ng pagdinig sa Kongreso. Ano po? Ang daming nagpatotoo dyan. Mismong kasama nila. Sino? Si Garma. Hindi lang yan mga kababayan. Mga dating mga tauhan na tinuutosan nila nagpatotoo sa sinagawang pagdinig sa Kongreso.
Yan ang problema nyo. Tapos, feeling nyo wala na naman ebidensya, kaya kayo kampante. Kampante ba talaga? O talagang takot na? Mga kababayan, takot na yung mga yan. Kaya nga mga kababayan, abay iniipon na nila ang kanilang mga mandirigma sa social media. Para naman wala nang sumagot at sila na lang ang magsasalita kasi yun naman ang gusto nila. Sila lang ang laging nagsasalita. Pagka sila ay inyong sinagot, magagalit sila. So kailangan nilang ipunin yan, yung kanilang mga kawal, yung kanilang mga social media soldier. Opo, para nang sa ganon tuloy-tuloy ang pag-atake, gumawa ng mga fake news laban sa gobyerno ni Pangulong Bongbong nating lahat. Diba, mga kababayan? Paano ngayon ito? Di ba't inirekomenda na ng Kongreso na itong mga nasangkot, mga kababayan, kasama na si Garma, Leonardo, itong mga dating mga tauhan na na mga umamin sa mga mga pinaggagawa nilang katarantaduhan at ang tinuturo si Digong. Si Digong ang ulo, mastermind ng lahat ng yan. Oo. Sige, tuloy. Binanggit din ng senador na nasa mga kababayan na natin ang humusga kung ano ang kanilang naramdaman na benepisyo sa giyera laban sa iligal na droga. Ayan na, oo. Kukuha na naman sila ng simpatya sa mamayang Pilipino. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, meron bang pagkakaiba nung panahon ni Digong at ngayong panahon ni Pangulong Bongbong patungkol sa usaping paglaban sa droga? Abay, di ba? Wala rin namang halos pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang na alam ko, mga kababayan, ang taong bayan ngayon ay malaya. Hindi natatakot na sila ay mapagkamalan sa kalsada tuwing sasapit ang dilim na mapagkamalan silang nagbebenta ng droga. At napakarami niyan talaga. Napakarami, libo-libo ang kanilang naging biktima. Paano ngayon yan? Kung ang hihingan na naman ng tulong ng mga ito, mga kababayan, taong bayan. Ang ending pala, taong bayan ang inyong pupuntahan. Bakit nung panahon ninyo? Inyong pinagpapatay yan. Diba, mga kababayan? Yan po ang kaibahan kay Pangulong Bongbong at kay Digong. Si Pangulong Bongbong, lahat ng tao ay malaya tayo, maliban gagawa kayo ng kalokohan. Pag gumawa kayo ng kalokohan, tiyakin ninyo sa sarili nyo na alam ninyo ang magiging karampatang parusa niyan. Dahil kung hindi nyo alam, mga kababayan, itong panahon ni Pangulong Bongbong, lahat dumadaan sa proseso. Hindi shortcut ang nangyayari dito. Hindi tulad ng panahon ni Digong. Wala nang, human rights. Walang ganoon. Ang gusto niya, mga kababayan, pag ikaw, sinabi ng kapitbahay mong adik ka, patay ka. Pag sinabing ikaw, nagtutulak ka, bukas, headline ka. Pag ikaw sinabi at tinuro ng masama ang loob sa iyo na opisyal ng barangay ninyo, nakto, bukas, nakasabit ka na sa tulay doon sa Quiapo. Di po ba? Ganun talaga nangyari nun Walang tumumpak sa lahat ng mga binanggit ni Digonyo, mga kababayan. Di ba? Diba? Sige, tuloy. Bato. Si Bato. Pag nakikita ko yung mukha nito, natatawa ako. Bato. Naku po, mukhang hindi na natutulog to. Bato. Tulog na. Minom ka ng sleeping pills. Gawin mo, imbis na isa, gawin mo 3,
Para medyo hindi mo ramdam pag hinuli ka na. Talay! Nagtataka lang ito na idinamay ng Quadcom ang mga wala namang kasalanan at walang kinalaman. Lahat na lang gustong makasuhan kahit hearsay lamang ang mga ebidensya. Naku, paano magiging hearsay yan? Ginawa nyo naman ng mga bobo yung mga congressman. Hindi naman mga bobo yan. Karamihan nga dyan. Kahit pagsama-samahin pa yung utak ni Bongo, ni Bato, ni Sara, hindi uubra kay Akop yan. Tapos sasabihin nyo, hearsay yan? Gawa-gawa lang? Chismis lang? Mga boss naman. Ulitin ko. Oo. Pagsama-samahin nyo, utak ni Sara, utak ni Bato, utak ni Bongo, utak ni Robin. Diba? Yang apat na lang na yan. Yung utak niya, pagsama-samahin nyo, hindi aabot kay Akop yan. Sama nyo pa si Abante. Paano na? Diba mga kababayan, hindi naman yung mga yan nag-trip-trip lang. Hindi naman yan, eto trip ko, kasuhan, ganon. Hindi ganon. Dito po mga kababayan ay dumaan sa masusing investigasyon. Napakahaba na, kung inyong, eto mga kababayan, kung inyong natatandaan, mahabang proseso ang pinagdaanan neto bago ito irekomenda na kasuhan tong mga gunggong na to sa pangunguna neto. Itong inang-inang to. Di ba mga kababayan? Kalokohan naman yata nasasabihin at ididepensa at aalibay para makuha yung inyong mga simpatya ay sasabihin, gawa-gawa lang yan. Chismis lang yan. Oo. Pero yung mga itlog nanginginig na. Di ba mga kababayan? Sana man lang kapag kayo gumawa ng masama, maging handa sa parusa. Hindi po pwede naman na gawa lang kayo ng gawa ng masama dahil siga kayo sa Davao. Gagawin nyo na sa buong bansa. Mali po yan. Mga kababayan, ang mga Pilipino laging nakabantay. Hindi yan mga akala nyo nagtutulog-tulugan. Nag-aantay lang yan ng pagkakataon para kayo'y batikusin. Di po ba? Oo, tama. Bakit nung panahon ni Digong, hindi kayo nagsasalita? Sino ang magsasalita? Kung ang buhay mo, buhay ng pamilya mo, ang itataya. Di po ba? Di hayaan naman na natin magdusa ang karamihan. Binoto nyo yan. Sana ganun din ang inyong pananaw mga kababayan sa mga bobong mga DDS. Ano? Binoto nyo si Pangulong Bongbong. Kung ano man ang kahinatnan, sana ganun no, ang maging ang inyong maging kaisipan. Binoto natin si Pangulong Bongbong. Abay kahit anong kahinatnan yan. Abay dapat pagdusahan natin. Kaso mga kababayan, hindi naman negatibo yung nangyayari ngayon. Kung hindi puro positibo. Napakaraming proyekto ni Pangulong Bongbong na hindi nyo alam kasi hindi kayo naghahanap. At binablock nyo lahat yung mga nagbabalita ng mga proyekto, ginagawa, tinatrabaho ni Pangulong Bongbong. Kaya ligaw kayo. Kasalanan ba namin yon? Isinusalsal na namin sa mga ngiwat nyo. Ayaw nyo pang kainin. Bagkos tumalikod kayo. Tapos sasabihin nyo, awamat inararamid na ni Bongbong Marcos. Wala yung mat. Ota. Diba mga kababayan? Parang ganito lang yan. Para mas maintindihan. Kayong mga DDS, kayong mga mangmang, mga kababayan pa rin natin yung mga yan. Paano nyo malalaman kung lahat na lang ng mga nagpapatotoo sa ginagawa ni Pangulo, binablock ninyo? Paano kayo matututo kung nananatili kayo sa mga pinapanood ninyong niloloko kayo? So yung mga balita nila, kahit peke, tuloy-tuloy lang kayo sa panonood at paghanga sa mga bobong mga vlogger nyo. Diba? Simple lang yan. Kung gusto nyong matutunan, malaya kayo. Puntahan yung mga nagpapaliwanag
kontra sa mga sinasabi ng mga idol nyo. Tulad nito. Diba? Pero kung hindi, wala. Wala. Kastakilat pa na. Si Bibiyag. Oo. Habang buhay, intiro, biyagyo. Matay kayo nga tanga. Di po ba? Mamamatay tong mga ito, habang buhay, hanggang kamatayan nila magiging tangat mangmang. Bakit kanyo, mga kababayan? Wala nang ibang sinabi, bigas at flood control. Ano pa? Flood control. Ano pa? Bigas. Ano pa? Flood control. Ano pa? Bigas uli. Ano pa? Flood control. Puta! Hindi na ba kayo natapos dyan? Mula pa nung naupo si Pangulo, bigas pa rin ang hinahanap nyo. Kung nagtrabaho kayo kaysa binabas ninyo, abay baka isang kaban linggo-linggo meron kayo. Tulad ko. Wala mga kababayan. Paulit-ulit lang yung issue nila. So ngayon eto, masasadlak sa mga kaso, yung mga iniidolo ng mga gago. Ano magagawa ninyo? Magrarally na naman kayo sa EDSA. Hanggang sa abutin na lang na 2 na lang matira. Yung mga kasama ninyo, mga kababayan, pag-isipan nyo maigi yan. Pag nagpatawag si Pangulong Bongbong, nako, libo-libo tao dyan. Pag nagpatawag ito, nako, 30 lang. 30 tao lang. Putik na yan. Tapos sabihin nyo, people power na yan? 30 na tao kasama anino? People power tawag nyo? Puta, anong kagaguhan yan? Mahiya nga kayo. Tapos ngayon ito, nananawagan na naman sila. Umpisahan nyo na ngayon pa lang. Baka sakali, madagdagan yung 30. Oo, maging 32 na. Diba? Kasi yun din naman yung sinasabi nyo. 32 million kayo. Pero bakit ganon? Pinakamaraming nagpunta ron. 32! Nakita namin doon. Take note, kasama pa yung anino nun. Putik na. So, eto na mga kababayan. Puntahan natin to. Oo, na-miss nyo ako, no? Isang araw pa lang akong hindi nagla-live. Mukhang nabawasan yung kaligayahan nyo. Kaya nga mga kababayan, pinanggigigilan ako ngayon. Pinanggigigilan ako ng mga vlogger nyo. Easy lang kayo. Huwag masyadong magpa-apekto. Ako. Oo, ako. Minsan binabanatan nga ako ng kakampi ko. Dadagdag pa kayo. Puta, ganun na ba ako? O ganun na kayo kapikon sa akin, ano? Okay lang yan. Talagang yon yung hangarin ko, mapikon kayo. Kababayan, pikon na pikon sila. So, eto na. Oo. Hindi ko tatanggapin yung 5 milyon nyo. 5 milyon, kayang-kaya kong ihanap buhay yon, ha? Kaya, ekes yun. Ewan ko na lang sa iba ron. Baka mamaya yung mga galit sa akin, tanggapin yon. Kaya lang, sasabihin ko sa inyo, walang value yon. Hindi kayo ipapanalo nun. Oo. Ito na. Tuloy. Na nakalap sa Quadcom hearing para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bahagi ng demolition job ang rekomendasyon ng Quadcom. Siyempre, yan yung ganyan yung mga alibay, ganyan yung mga ng politiko lagi pag nasasadlak na sila, sa pinakadulo na sila'y mabibingit na sa alanganin. Di po ba, mga kababayan? Ganyan laging pamumulitika, demolition job, paninira, ganyan na ganyan mga kababayan. Pero, balik natin sa kanila yung tanong, demolition job, paninira, di ba't kayo gumagawa niyan? Inunahan nyo si Pangulong Bongbong, tandaan nyo yan. Walang nag-umpisa ng kaguluhan na to dahil dapat ang sisinyo si Digunyo. Walang iba, si Digunyo. Hindi po ba? Kaya Sara, makinig ka.
Oo, sinira mo yung pakikipagkaibigan ng totoong kaibigan, hindi tulad ng kaibigang nasa libro mo. Ang totoong kaibigan mo, si Pangulo. Pero nagpadala ka sa mga banat ng tatay mo. Sa mga DDS, oo, sisihin nyo si Digunyo. Oo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong mayroong isang salita yan. Masyado ka lang nagmamadali, kaya feeling mo, pinabayaan ka niyan. Pero tanda mo, lahat may proseso, Sara. Oo, balita ko. Ikaw pa nga dapat ang susunod na itataas ng kamay niya bilang Pangulo. Pero tama rin, magaling talaga ang Diyos. Bakit? Itinuro niya at ibinukas niya sa aming kaisipan, sa aming mga mata, ang iyong kabulukan. Diba? Magaling talaga ang Diyos. Kasi kung hindi, magkakaroon kami ng presidenteng may tama sa ulo. Diba? Nakakahiya. Oh, anyway, eto na. Eto na. Oh, tuloy. Bato, ano yan? Demolition job, paninira, etc. Ang ending, magmamakaawa. O, tuloy. Demolition job ang rekomendasyon ng Quadcom. Sa simula pa lamang ay intensyon nilang gibain ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado. Kung sakali at hindi sila manalo ni Senador Go sa 2025 midterm election, ay wala nang hadlang sa ikinakasan nilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo? So parang sinasabi niya parang kailangan boto nyo kami. Kasi pag di nyo kami binoto, yari to. Yari si Sara. Akala nyo ba? Akala nyo ba mapapabuti yung ganyang banat nyo? Bakit? Nasa hulihan na yung rating ninyo. Bato, Bongo, yung inyong rating, sama nyo na si Manang Aimee ko. Nandun na kayo sa dulo. So ngayon, gagawin nyo pang propaganda yung ginawa ng rekomendasyon ng Quadcom. Na ano? Na yan ay kaparaanan para pagka nawala na itong mga gunggong, si Jackma, si Bato, at si Aimee, at iba pa, ay tuloy-tuloy na ang impeachment ni Sara. Aba, matutuwa taong bayan yan. Baka akala ninyo, hindi yan makakabuti ba to kahit itaga mo pa sa ulo mo. Hindi makakabuti yan, mga kababayan eh. Oo, bakit kanyo? Abay nanawagan para daw ma-impeach eh. Mayor yan, Pilipino ba to, Bongo, Aimee? Tandaan nyo to. Tandaan nyo. Yun nga ang gusto ng mayoryang Pilipino, ma-impeach ito. Tapos nanawagan pa kayo. Sabi ko sa inyo, mga bobo kayo, hindi nyo lang alam eh. Tanong nyo kaya sa akin. Ay! Ang tatanga, mga kababayan. Yung kanilang mga propaganda, dinala lang ni Digong noong panahon. Oo. Noong panahon, binulag nila ang sambayan ng Pilipino sa totoong nangyayari. Oh, di ba? Sinira nila lahat ng kritiko. Pinakulong si Dilima. Pinasara ABS-CBN. Kinasuhan ng Rappler. Kita nyo, mga kababayan. At hindi ko naman masisisihan na umayaw din kay Pangulo. Bakit kanyo? Noong panahon na yan, kaalyado yung kanilang kinaiinisan. Sino ba kinaiinisan? Si Digunyo. Di po ba? O nakita nyo naman ngayong panahon na to. Nag-iba yung panahon. Ano? Nag-iba yung sitwasyon. Ngayon, lahat ng yan, halos umaayon kay Pangulong Bongbong. Sara, ginagamit ka nung dalawa. Ginagamit ka lang ni Batot ni Bongo para daw di ka ma-impeach. Maling-mali yung kamo. Ang tatanga talaga nung dalawa. Sabihin mo, mga bobo talaga kayo. Ayaw nga ng mga tao na sa akin, ginamit nyo pa ako. Ay, nako. Eto, isang halimbawa na ayaw na sa kanila ng mga tao. Abay, tignan nyo na lang kung gaano karaming mga ralihista yung mga nandoon sa EDSA. Diba? Kung eto si Sara, talagang maraming taga-suporta, di sana nakita natin yung dami nila. Kaso nga walang dami.
Walang dami. Ang dami lang ay yung mga fake account nila. Yun ang dami. Pero doon sa EDSA, dami? Walang dami. Dumi, marami. Bakit kanyo dumi? Dumudumi kung saan-saan eh. Ang bababoy eh. Yun, totoo yun. Dumi ang marami. Dami, wala yun. Oy, mga DDS, wag kayong mainis. Oo, ha? Tandaan nyo, itong laban na ito sa social media dahil to kay Digonyo. Walang mga Mike Cervera, walang Mark Ramos, walang mga Takero, Coach Jarrett at marami pang iba, 'di ba? Kung walang ginawang hindi magandang paninira, ha? Kung walang paninira si Digonyo. Tiwala si De La Rosa sa pagiging patas ng ating mga korte at papanig sa kanilang katotohanan. Nako, mindset ba? Mindset. Mindset ba? Mindset! Oo, feeling mo. Papanig pa sa inyo ang katotohanan? Ang katotohanan, magaganap. Pero tandaan mo, itaga mo sa ulo mo ba to? Hindi papanig sa inyo dahil kayo ay nasa panig ng kasamaan. Oo, mangyayari. Ang alin, katotohanan. Mangyayari yan, pero papanig sa inyo, malabo yan. O, tuloy. Binatikos nito ang ilang miyembro ng House Quadcom dahil nang nakaupo pa sa Malacanang si dating Pangulong Duterte ay suportado nila ang kampanya laban sa iligal na droga. Nampating talaga. O, sige, tuloy mo, pagbigyan natin. Tinawag pang ilan sa mga ito na himudpuit kina dating Pangulong Duterte at dating Special Assistant to the President na si Senator Bongo. Talaga naman eh. Dinidilaan nyo eh. Dilapit kayo eh. Oh. Ngunit ngayon, sila pa ang nangunguna sa pagbatikos sa war on drugs upang mapagbigyan lamang umano ang kanilang patron para sa Nako! Palusot na lang yan mga kababayan pero katotohanan, nako, nanginginig na mga itlog niyan. Ay, yung troll farm. Nagtataka ba kayo kung bakit sa mga comment section maraming pare-pareho kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinopost? Mga troll yan. Meron silang troll farm. Arkilahin nyo man yung troll farm sa India, sa Africa, at kung saan-saan, hindi magwawagi yan sa kabutihan. Tandaan nyo yan, marunong ang Diyos. Kaya nga, inilantad ng Diyos na si Sara Duterte ay hindi para maging presidente. Lililangin nyo na naman ang taong bayan sa pamamagitan ng ginawa nyo noong panahon ng eleksyon na tumatakbo si Digonyo. Mga kababayan, sabik lang noon ng mga tao dahil walang mapilit, wala na mapagkatiwalaan sa mga dilawan. Kaya wala nang choice kundi si Digong lang. Pero napagbigyan at eto nalaman na ang katotohanan, kurakot lang ang ginawa niyan. Masasama. Tulad ng pagpatay, pagpapalaganap ng droga, kunyari ayaw niya. Yan po ang nangyari nung panahon ni Digong. Tama na. Oo. Sabi nga nila sa politika, weather lang. Weather ng iba ngayon, hindi nyo na weather yan. Kaya kung noon, nanalo kayo dahil tinaas yung kamay nyo ni Digong na maraming nauutunon, ngayon, wala na. Wala nang mauto, kaya nga wala nang mapunta sa mga rally nila. Di po ba? Our beloved Boss Mike